Treasure hunting weekend, mga ka-TX. Kami ngayon ay papunta balik uli doon sa lugar na may merong old Catmon tree. Catmon tree ito. At merong detection at merong mga basag-basag na jars. Jars made of clay. Jars of clay. At meron din putol na kabilya na metal na nakuha dyan ng ating mga ka-TX. Kaya ngayon atin binalikan at meron tayong dala na isang isang albularyo at merong gagawing alay. Ito ay makalumang paraan ng alay para sa paghingi ng bagay. Ito ang mga sangkap dito ay itong tinatawag sa Bisaya na mama, yung inunguya ng mga nitibo na kulay pula na bungang kahoy, at saka yung dahon ng yung isang klaseng dahon na pinaparis yan. Ang tawag ng dahon na yan dito sa aming rehiyon ay buyo at mama na klaseng bunga ng kahoy. Kahit dyan sa Ifugao, yan ang ginagamit sa yung pagngunguya nila, yung kulay pula na mama saka yung buyo na dahon ng kahoy. At meron ding sangkap na kamanyang, yung sinusunog na mabango, kamanyang. At meron ding lumang sigarilyo at merong soft drinks at candy. Okay, mamaya ay makikita natin ang kanyang ritual dito sa lugar. Meantime ay pinasok muna uli ni Invisible kung malakas pa ang detection dyan. At meron pa rin, nagdi-detect pa rin siya. Kaya eto, balik kami sa ritual. Papausukan daw tong mga gamit namin, sabi ng albularyo. Ito ang ginagamit na ritual dito sa Rio namin kapag maghukay ng natural gold, yung pre-gold. Pero ginagamit din siya sa paghukay ng Yamashita treasures. Ayan, pinausukan ko ang dowsing ko. Yun yung may kamanyang, yan o. Mabango yan. Mabango ang usok ng kamanyang. Pati yung mga lahat ng gamit, pinausukan. Hindi ito kasama. Ayan, ay laruan ng bata. Ano nga ba ang importansya ng ritual? Kasi ito naman ang ating episode ngayon, ang pagri-ritual. Medyo sumama ang araw ng pagdating namin. Ito, almusal muna kami ng ito, bungang kahoy na kulo at may kape na mainit. Tagal ko nang hindi nakakain ng ganyan, mga 30 years na. Ngayon lang ako nakakain muli. Ito, sumama ang panahon, no? Pagdating namin, lumakas ang hangin. Ano kayang klaseng sign to? Biglang naglakasan, no? Galit yata ang mga espiritu dyan. May dala kasi kaming albularyo. Kaya ito, balik na kami doon sa site mismo para gagawa na ng dasal ng ritual. Dasal sa ritual. Itong kasama naming albularyo. Sa mga ganitong klaseng paghuhukay, kahit na positive sa detection natin, at kahit may albularyo, ay kailangan pa rin yan ng taimtim na panalangin sa sarili at saka malinaw na pag-iisip
Malinis, yung malinis. Yung mga salingsing. Ano ba kayo bang tubo niya oh? Ayon kasi sa mga kwento ng mga matatanda ay kailangan inosente ang mga taong binibigyan niyan. Parang inosente. Yung hindi gaanong masama yung iniisip. Kasi nung una, dito rin na lugar ay binabakho nila yung yung merong nakuhang kable. Lumang kable talaga yun, nakuha sa ilalim ng lupa. Kaya binabakho nila at dahil marami silang magkakasama ay nag-aaway-away at walang nakuha. Pula na lupa. Ito yung mga heart-shaped rock na nakuha diyan sa paghukay pero Pwede sad ni siya. masabi nating legit yan kapag merong marka yan. Karamihan ng marka niyan ay butas lang. Merong iba guhit-guhit. Pero kapag plain lang, pwedeng natural lang yan na forma na heart. Ito, pusong-puso talaga. Pero wala siyang marka. Dapat merong mga karakter diyan. Karamihan ay butas at maliliit na araw ang mga marka niyan. Yan, so tatlong heart shape, isang kulay pula na bato at dalawang heart shape rock na matigas. Yan. Yan yung unang nakuha sa 1 meter mahigit. Pero marami kasing bato diyan, no? Libo-libo. Libo-libong piraso ng bato. Kaya pwedeng natural lang yun. Itong ilalim ng puno, atin dito i-detect ang loob. Baka may laman ito. Hindi natin masabi. Maraming nakakuha ng gold bar sa loob ng kahoy. Ganon din sa ilalim. Detect natin to. Okay. Walang ano doon. Walang detection. Kaya ito na, final ritual na ito. Dinasalan niya na ang ating mga alay. So yun, yung hiniwa-hiwa kanina, yun ang binalot sa dahon. Yung mama, saka yung buyo na dahon, yun ang binalot. Saka may kunting kamanyang na hinalo at susunugin doon at magdadasal siya ng dasal na hindi maintindihan. Hindi naman Latin, parang dasal ng itong mga tinatawag natin na nitibo. Namana kasi niya ito sa kanyang mga lulo. So eto na. Balik ulit tayo doon. Ito, inumpisahan ng sunugin yung mga binalot-balot na pira-piraso ng mama, bunga ng kahoy. Pinapausukan ng lugar. Sa Japanese at Chinese ritual naman ay candlestick yung ginamit eh. Candlestick ng Chinese. Ito ay primitibong paraan. Dito lang to sa Pilipinas na style. Ayan no. Itong ating kasama na nagre-ritual ay marami na siyang nire-ritualan ng mga naghuhukay ng pre-gold, yung ginto lang na natural. Kaya ito din ang ginamit niya dito. So okay na rin yan kahit hindi tayo maniniwala sa ganyan, pero maganda talaga na mayroong seremonyas bago umpisahan ng paghukay.
Seremonyas lang naman yan, parang symbolism. Kaya walang mawala. So ito, atin muna panoorin to. Bansagon sa kanila si Pinsan. Re, abang siya. Dito sa portion na ito ay ayan o, biglang lumakas ang hangin. Parang galit yata yung mga nakatira dyan. Ayan o. Ayan, tumigil na. Sabi nitong albularyo ay maliliit daw na itong nilalang ang nariyan. So pwedeng mga diwindi. Nakakausap niya daw eh. Ayan o, merong mga kondisyonis. Meron daw mga kondisyonis na sinabi yung mga maliliit na tao diyan. At may hiningi, kapag may nakuha daw ay merong hiningi na 300 kilos na baboy. Medyo marami-rami pero okay lang. Kapag may nakuha lang naman. Pag wala daw. Walang ibibigay. Ayan o, nangingisayo. Okay, so tapos na ang ating ritual. Sana naman ay ibibigay ito sa ating katiets. At dito lang tayo magtapos sa ating video mga katiets. At kung nagustuhan yung ating video, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, we'll see you on our next Treasure Hunting Weekend. Paalam at ingat kayong lahat.